ang digmaan ng dilim Part 2, Sir. 5 taon na ang lumipas mula nang talunin si Haring si Barak. Nagbalik sa dating sigla ang kalikasan. Ang mga kagubatan ay muling namulaklak. Ang mga bayan ay muling nagkaroon ng kapayapaan. At ang mga nilalang ng liwanag ay bumalik sa kanilang tahimik na pamumuhay. Ngunit sa isang liblib na bahagi ng kabundukan ng Banahaw, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Sa isang masukal na kuweba sa kailaliman ng bundok, isang itim na liwanag ang kumislap. Mula sa loob nito, lumabas ang isang matandang lalaki, payat, duguan, at tila matagal nang natutulog. Nangangatog ang kanyang mga kamay habang tinitignan ang kanyang paligid. Sa wakas, gising na ako. Siya si Datu Kalag, ang dating pinuno ng mga aswang, ang tapat na lingkod ni Haring si Barak. Matagal na siyang nawawala matapos ang digmaan, ngunit ngayon ay muling nagbalik. Lumakad siya palabas ng kuweba at sa kanyang pagbangon, mga anino ang gumapang mula sa kanyang katawan. Bumubulong ng sinaunang mga salitang hindi kayang intindihin ng mortal. Pananatilihing buhay ang dilim. Sa ibang bahagi ng mundo, sa isang kampo ng mga sundalo, si Kapitan Mendez ay may masamang panaginip. Nakita niyang muli ang kadiliman, ang pulang mata ni si Barak, ang mga aswang at malignong bumabangon mula sa hukay. Biglang lumitaw sa harapan niya si Datu Kalag, nakangiti. Isang digmaan ang paparating muli, Kapitan. Biglang nagising si Mendez, hinihingal, pawis na pawis. Alam niyang hindi ito isang pangkaraniwang panaginip. Isang bagong digmaan ang paparating. Sa gitna ng dilim ng kabundukan ng Banahaw, tumayo si Datu Kalag. Ang kanyang balingkinitang katawan ay bumabalot sa mga aninong tila may sariling buhay. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa itim na apoy habang bumubulong ng sinaunang orasyon. Sa kanyang harapan, isang bilog na itim ang unti-unting bumukas sa lupa. Isang portal mula sa kailaliman ng mundo. Bangon, aking mga kapatid. Mula sa portal, lumabas ang mga nabubulok na nilalang. Mga dating mandirigma ng dilim na muling binuhay ng itim na mahika. Ang ilan ay aswang na may mahahabang sungay at baluktot na katawan. Ang iba naman ay tikbalang na may nagbabagang mga mata. Isang engkanto na may punit-punit na balat ang lumapit kay Datu Kalag. Datu, ano ang nais mong gawin? Ngumiti si Datu Kalag, ipinakita ang kanyang matatalas na ngipin. Ibabalik natin ang kaharian ng kadiliman at sisimulan natin sa pinakamahina nilang bahagi. Sa bayan ng Stahuliana tahimik ang gabi. Ang maliit na baryo ay napapalibutan ng kagubatan, malayo sa ingay ng lungsod. Ngunit sa ilalim ng payapang anyo nito may isang masamang pangitain ang bumabalot sa hangin. Sa loob ng isang kubo, isang matandang babae ang nagising. Si Lola Salome, ang albularyo ng baryo, ay ramdam ang matinding panginginig ng lupa. Tumayo siya at lumabas, hawak ang kanyang lumang baston. Mula sa malayo, nakita niyang nagbabago ang anyo ng langit. Naging kulay dugo ang buwan, at ang mga puno sa kagubatan ay tila gumagalaw ng kusa. Hindi maganda ito, bulong niya. Sa di kalayuan, narinig niya ang mga tahol ng aso. Sunod-sunod, tila may kinatatakutan. Hanggang sa bigla itong tumigil, tahimik, isang anino ang lumitaw sa harapan niya. Matangkad, baluktot ang katawan at may matatalas na kuko. Aswang, bulong ni Lola Salome. Ngunit bago pa siya makatakbo,
isang matigas na kamay ang sumunggab sa kanya mula sa likuran. Hindi man lang siya nakasigaw bago siya nilamon ng dilim. Sa kampo ng hukbo ng Pilipinas naglalakad si Kapitan Mendez sa loob ng kanyang tent. Hawak ang isang antigong anting-anting na iniwan sa kanya ni Lola Sima bago ito mamatay. Alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang panaginip niya ay isang babala. Biglang may sumugod sa kanyang tent. Si Sundalong Reyes, habol ang hininga. Kapitan, isang baryo sa Stajuliana ang nawala. Walang natirang buhay. Lahat parang nawala sa manipis na hangin. Mabilis siyang tumayo. Kailan ito nangyari? Kaninang madaling araw, sir. Ang buong baryo parang tinangay ng anino. Naramdaman ni Mendez ang malamig na hangin sa kanyang likuran. Alam niyang bumalik na ang kadiliman at handa na siyang lumaban muli. Sa ilalim ng mapulang buwan, bumangon ang mga patay. Sa nawasak na baryo ng Stajuliana, ang mga bangkay na tila nawala sa manipis na hangin ay muling lumitaw, ngunit hindi bilang tao. Ang kanilang balat ay kulay abong parang abo. Ang kanilang mga mata ay itim na butas na walang kaluluwa. Pinapanood ni Dato Kalag ang lahat mula sa isang mataas na puno. Ang kanyang maitim na kapa ay nililipad ng malamig na hangin habang ang kanyang katawan ay tinutubuan ng itim na ugat. Tapos na ang panahon ng liwanag, aniya nakangiti. Simulan na natin ang pagsalakay. Sa kanyang utos, lumundag ang mga patay. Mabilis na parang hayop patungo sa susunod na bayan. Sa kampo ng hukbo, handa na ang mga sundalo, Kapitan. Sigaw ni Sharon Castillo, bitbit ang kanyang M16. Nagpadala na rin ng utos ang general para sa backup. Tumango si Kapitan Mendez habang inaayos ang kanyang sinturon na puno ng bala at anting-anting. Alam niyang hindi ordinaryong nilalang ang kanilang kalaban. Reyes, anong ulat mula sa reconnaissance? Sumaludo si PFC Reyes. Kita ang pawis sa kanyang noo. Sir, ang Stajuliana ay hindi na baryo. Isa na itong libingan at may gumagalaw sa loob ng libingan. Tumigil sa pagsasalita si Reyes. Bakas sa kanyang mukha ang takot. Ano ang nakita mo, sundalo? Tanong ni Mendez. Saglit na natigilan si Reyes bago marahang nagsalita. Sir, ang mga patay gumagalaw. Natahimik ang buong tent. Lahat ng sundalo ay nagtinginan. Huwag kayong magpapadala sa takot. Matigas na sabi ni Mendez. Kung ang mga patay ay bumangon, ibabalik natin sila sa hukay. Inangat niya ang kanyang baril. Mga mandirigma ng liwanag, sumugod ang labanan sa STA. Juliana dumating ang hukbo ni Mendez sakay ng military trucks kasabay ng pagbagsak ng malalakas na kidlat sa langit. Ngunit ang sumalubong sa kanila ay isang bangungot. Libu-libong patay ang nakatayo sa gitna ng lansangan. Mga dating magsasaka, bata, matanda, lahat sila ay nakangiti ng isang walang buhay na ngiti. Ano to? Bulong ni Sergeant Castillo habang itinutok ang baril. Biglang kumilos ang mga nilalang. Sa isang iglap, sumugod ang hukbo ng mga bangkay. Fire! Sigaw ni Mendez. Umalingaw-ngaw ang putok ng mga baril. Isa-isang natumba ang mga nilalang. Ngunit sa bawat isa na bumagsak, dalawa ang pumalit. Kapitan, hindi sila nauubos. Sigaw ni Reyes habang nagpapalit ng magasin. Tumingin si Mendez sa paligid. Hinahanap ang pinagmula ng kadiliman at doon niya nakita sa gitna ng mga patay
nakatayo si Dato Kalag. Ang matanda ay nakangiti. Hawak ang isang itim na sibat na lumalabas ang usok. Hindi kayo mananalo, sabi nito. Dahil ang mismong mundo ay nasa aking kamay na. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang liwanag ang bumagsak mula sa langit. Mula sa kawalan, lumitaw si Diwata Linang. Ang kanyang matay nag-aapoy sa bughaw na apoy. Hindi pa tapos ang laban. Sigaw niya, sabay bigwas ng kanyang kamay. Isang bugso ng liwanag ang tumama sa hukbo ng mga patay. Sa unang pagkakataon, ang hukbo ng dilim ay umatras. Nagtagpo ang tingin ni Linang at ni Mendez. Alam nilang ito na ang tunay na labanan. Liwanag laban sa dilim at ang kasaysayan ng mundo ay muling nakasalalay sa kanila. Ang pagdurusa ng mga buhay at patayo maalingaw-ngaw sa buong Stahuliana ang tunog ng putok at pagsabog. Ang nagliliyab na bala ng hukbo ni Kapitan Mendez ay sumasalpok sa mga bangkay na gumagalaw. Ngunit kahit anong gawin nila, hindi natitinag ang hukbo ng mga patay. Sa gitna ng labanan, nakatayo si Dato Kalag. Pinapanood ang patuloy na pagkawasak ng bayan. Ang kanyang mga labi ay may maitim na dugong tumutulo, tanda ng kanyang ginamit na itim na mahika. Ano ngayon, Kapitan? Bulong niya habang pinapanood si Mendez na nilalamon ng kaguluhan. Kahit anong gawin mo, hindi mo mapapatay ang isang bagay na wala ng buhay. Sa isang iglap, lumundag mula sa bubungan ng isang wasak na bahay ang isang nilalang. Isang tikbalang na may apoy sa mata. Hawak ang isang sandatang yari sa itim na bakal. Plagji-gadi! Bumagsak ito sa harapan ni Mendez. Pinilit siyang hatawin gamit ang napakalaking espada. Swoosh! Sa bilis ng reaksyon ni Mendez, naiwasan niya ang atake at mabilis niyang tinutok ang kanyang baril sa mukha ng halimaw. Bang! 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 3 bala ang tumagos sa noo ng tikbalang. Subalit imbes na bumagsak, lalo lang itong nagalit. Isang malakas na sigaw ang binitiwan nito at sa isang iglap, hinampas nito ang lupa gamit ang espada. Boom! Yumanig ang buong kalsada at isang malaking bitakang nabiyak mula sa ilalim. Si Mendez at ilang sundalo ay napatalon, ngunit ang iba ay hindi nakaligtas. Nahulog sila sa bitak at nalunod sa kadiliman. Sir, sigaw ni Sherian Castillo habang nagpapaputok ng M16 sa isang grupo ng aswang na palapit. Kailangan nating umatras. Hindi natin sila kayang talunin ng bala. Ngunit bago pa makasagot si Mendez, isang itim na sibat ang dumaan sa harapan niya at muntik nang tumuhog sa kanyang dibdib. Si Dato Kalag ay bumaba na mula sa kanyang puwesto. Dahan-dahang lumalakad palapit sa kanila. Ang kanyang katawan ay balot ng anino, tila isang multo na nabubuhay sa madilim na mahika. Tumakas ka na, Kapitan, sabi nito. Ngunit kahit saan ka magtago, darating pa rin ang dilim. Bago pa makapagsalita si Mendez, isang malakas na bugso ng hangin ang bumalot sa paligid. Mula sa itaas, lumipad pababa si Diwata Linang. Ang kanyang mga kamay ay nagliliyab sa bughaw na apoy. Huwag kang magpakasiguro, Dato Kalag! Sigaw niya sa bigwas ng kanyang kamay. Push! Isang alon ng liwanag ang bumalot sa paligid. Sa unang pagkakataon, napaatras si Dato Kalag. Ang kanyang balat ay nagbitak-bitak at ang mga aninong bumabalot sa kanya ay tila nasusunog sa liwanag ng diwata. Nagngit-ngit ito
wala kang karapatang hadlangan ang aking paghahari. Itinaas ni Linang ang kanyang kamay, bumubulong ng isang sinaunang orasyon. Sa ngalan ng kalikasan, pinapatawan kita ng huwag. Bago niya matapos ang kanyang mahika, isang itim na kidlat ang bumagsak mula sa langit at tumama sa kanyang dibdib. Napaatras si Linang, tumalsik sa isang pader at bumagsak sa lupa. Linang! Sigaw ni Mendez habang tumakbo papunta sa diwata. Si Dato Kalag ay nakangiti, hawak pa rin ang kanyang itim na sibat. Wala kang panalo sa akin, Linang. Ako ang Panginoon ng kamatayan. At ngayon, ipapakita ko sa iyo ang tunay na anyo ng impyerno. Biglang nanginig ang lupa. Mula sa ilalim ng Stahuliana, isang dambuhalang kamay na yari sa usok at anino ang lumitaw. Kasabay nito, isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw sa buong bayan. Ako ay bumabalik. Si Kapitan Mendez ay nanlaki ang mata. Alam niya kung sino ang bumabangon mula sa hukay. Si Haring Sibarak. Ang muling pagbangon ng Hari ng Dilimsa, ilalim ng dugo ang langit, lumitaw mula sa kailaliman ng lupa ang isang dambuhalang anino. Ang lupa ay yumanig at ang hangin ay lumamig na parang bangkay. Si Haring Sibarak, ang kanyang katawan ay yari sa itim na usok at laman ng mga kaluluwang kanyang nilamon. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa pulang liwanag. At ang kanyang tinig ay parang libu-libong patay na sabay-sabay na bumubulong. Ako'y bumabalik at ang mundo ay muling luluhod sa akin. Si Kapitan Mendez ay napaatras. Ramdam ang matinding panginginig sa kanyang kalamnan. Hindi pa man niya natatalo si Dato Kalag. Heto't ang tunay na pinuno ng kadiliman ay muling bumangon. Hawak-hawak niya si Diwata Linang na ngayoy duguan at walang malay matapos tamaan ng itim na kidlat ni Kalag. Sir, anong gagawin natin? Nanginginig na tanong ni Sergeant Castillo habang patuloy na nagpapaputok ng bala sa mga patay na hindi nauubos. Ngunit alam nilang lahat, hindi sapat ang bala. Mula sa likod ng hukbo ng tao, isang malaking pagsabog ang naganap. Boom! Nagkagulo ang mga sundalo, ang ilan ay tumilapon sa ere. Mula sa alikabok, lumitaw ang isang pamilyar na figura. Dato Kalag, nakangiti, hawak ang kanyang itim na sibat. Walang tatakas sa inyo, aniya. Ngayong gabi, magtatapos na ang inyong lahi. Biglang lumundag si Kalag papunta kay Kapitan Mendez. Ang sibat ay nakatutok sa kanyang dibdib. Swoosh! Ngunit bago pa tumama ang sandata sa kanya, isang mahiwagang tabak ang humarang. Klang! Mula sa kawalan, lumitaw si General Rafael Villacruz, ang alamat ng mga mandirigmang Pilipino. Ang kanyang katawan ay balot ng gintong baluti at sa kanyang kamay ay ang espada ng apoy, isang sandatang ipinasa ng mga sinaunang bayani ng bayan. Hindi pa tapos ang laban, halimaw. Malamig niyang sabi kay Kalagsew. Sa isang iglap, isang bagong digmaan ang sumiklab. Si General Villacruz at si Dato Kalag ay nagtagisan ng lakas. Nagsasalpukan ang kanilang mga sandata na parang kidlat sa gitna ng madilim na langit. Samantala, si Kapitan Mendez ay tumayo. Isinukpit ang kanyang baril at hinawakan ang isang mahiwagang anting-anting sa kanyang leeg. Mga sundalo, lumaban kayo! Sigaw niya. Sa sigaw niyang iyon, nagbalik ang sigla ng hukbo ng tao.
Kahit na pagod at sugatan, itinaas nila ang kanilang mga sandata at sumugod muli sa hukbo ng mga patay. Boom! 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 Ang mga granada at bala ay sumabog sa ere. Ang mga anino ay nagkalasog-lasog at ang mga nilalang ng dilim ay nagsimulang umatras. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Si Haring Sibarak ay bumangon ng tuluyan. Sa isang galaw ng kanyang kamay, isang malaking alon ng kadiliman ang lumabas mula sa kanyang katawan at lumamon sa buong bayan. Pagharian nawa ng dilim ang mundong ito. Ang buong Sta Juliana ay natakpan ng itim na ulap. Ang mga mandirigma ng liwanag ay naipit at sa gitna ng kadiliman, isang tinig ang bumulong kay Mendez. Kapitan, gisingin mo ako. Nanlaki ang mata ni Mendez. Alam niya kung sino ang bumubulong sa kanya, ang huling sandata ng liwanag. Mabilis niyang dinukot mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bato. Ang hiyas ng liwanag, ang naiwang regalo ni Diwata Linang bago siya mawalan ng malay. At sa kanyang paghawak nito, isang matinding liwanag ang sumabog mula sa kanyang katawan. Haring Sibarak, sigaw niya. Hindi ko hahayaang mangyari ang iyong paghari. At sa unang pagkakataon, ang hari ng kadiliman ay napaatras. Ang huling liwanag sa gitna ng dilimsa, gitna ng nagbabadyang pagkalipol ng mundo. Ang hiyas ng liwanag sa kamay ni Kapitan Mendez ay sumiklab ng ubod ng tindi, nagliliyab na parang araw sa kadiliman. Si Haring Sibarak ay napaatras, tinatakpan. Ang kanyang malabangin na mukha mula sa nakakapasong liwanag. Ang kanyang katawan na yari sa usok at anino ay nagsimulang magbitak-bitak. Hindi ito maaari. Sigaw ng hari ng kadiliman. Walang sinumang makakapigil sa akin. Ngunit si Mendez ay hindi natinag. Itinaas niya ang hiyas at mula rito ay lumabas ang isang gintong sibat. Isang sandatang hinubog mismo ng mga sinaunang anito upang labanan ang kadiliman. Sa isang iglap, bumukas ang kalangitan at bumagsak ang isang kidlat ng dalisay na liwanag. Boom! Sa pagbagsak ng liwanag, ang mga patay ay nagsimulang matunaw. Ang mga anino ay umalingaw-ngaw sa hangin na parang sigaw ng libo-libong kaluluwa. Ngunit si Dato Kalag, sugatan at nanghihina, ay tumayo sa tabi ng kanyang Panginoon. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy ng puot habang inaangat ang kanyang itim na sibat. Hindi ako papayag na matalo kayo. Sigaw niya at sa isang iglap, siya'y sumanib sa katawan ni Haring Sibarak. Huwag, kalag! Sigaw ni General Villacruz, ngunit huli na pagsanib ng dalawa, isang bagong nilalang ang lumitaw. Ang pinagsamang Dato Kalag at Haring Sibarak ay naging isang dambuhalang halimaw. Isang nilalang na may 4 na mata, 2 bibig na bumubuga ng itim na apoy, at 6 na braso na may hawak na mga sandatang yari sa anino. Ako na ang tunay na Diyos ng kadiliman. At sa isang iglap, isang napakalakas na pagsabog ng itim na enerhiya ang lumamon sa lahat ng sundalo, engkanto at mandirigma ng liwanag. Boom! Isa-isang bumagsak ang mga mandirigma. Si Sergeant Castillo ay tinamaan ng itim na apoy at sa isang saglit siya'y naging abo. Si General Villacruz ay tinangkang salagin ang alon ng enerhiya gamit ang kanyang gintong espada. Ngunit tumilapon siya ng daan-daang metro palayo. Maging ang bumangong si Diwata Linang ay hindi nakaligtas.
Isang napakalakas na hampas ng halimaw ang nagpabagsak sa kanya at siya'y bumagsak sa putikan walang malay. At sa gitna ng pagkawasak, nakatayo pa rin si Kapitan Mendez. Duguan. Halos hindi na makatayo, ngunit mahigpit pa rin niyang hawak ang hiyas ng liwanag. Huminga siya ng malalim. Alam niyang ito na ang huling sandali. Alam niyang wala ng ibang natitirang paraan. Kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong ng isang sinaunang orasyon. Dakilang liwanag, ako ay magpaparaya. At sa isang iglap, itinusok niya ang hiyas ng liwanag sa kanyang sariling dibdib. Pila! Sumabog ang kanyang katawan sa isang napakaliwanag na pagsabog. Isang liwanag na higit pa sa araw, higit pa sa apoy, higit pa sa anuman sa mundong ito. Sa isang saglit, ang buong mundo ay binalot ng dalisay na liwanag. Ang mga bangkay ay sumigaw sa paghihirap, natunaw na parang abo sa hangin. Ang mga engkanto at nilalang ng dilim ay naglaho, parang mga aninong tinunaw ng pagsikat ng araw. At sa gitna ng lahat, si Haring si Barak at Dato Kalag, ang pinagsamang nilalang ng kadiliman, ay sumabog sa milyon-milyong piraso. Aba! Kum! At nang bumalik ang katahimikan, wala nang natira. Ang hukbo ng dilim ay nawasak. Ngunit si Kapitan Mendez ay wala na rin. Ang kanyang katawan ay naglaho kasama ng hiyas ng liwanag. Ang kanyang sakripisyo ang naging dahilan ng tagumpay. At sa huling sandali ng labanan, isang tinig ang narinig sa hangin. Hanggat may liwanag sa puso ng tao, hindi kailanman magtatagumpay ang dilim at saka sumikat ang araw sa Stahuliana wakas. Sa pagsikat ng araw sa Stahuliana, ang mundo ay muling nagkaroon ng pag-asa. Ngunit kapalit ng tagumpay na ito ay ang sakripisyo ni Kapitan Mendez na naglaho kasama ng hiyas ng liwanag. Walang nakakaalam kung tunay siyang patay na o kung nasa ibang mundo siya dinala ng mahiwagang kapangyarihan. Ngunit ang tanong, tuluyan na nga bang nagwakas ang banta ng kadiliman? O may mas malalim pang misteryo sa likod ng lahat ng ito? Mga ka-amazing, gusto nyo bang magkaroon ng part 3 ng kwentong ito? Ano kaya ang posibleng mangyari kung may natitirang puwersa ng dilim na naghihintay lang ng tamang sandali upang bumangon muli? I-comment nyo na ang inyong opinyon. Huwag kalimutang i-like, share, comment at subscribe sa ating YouTube channel na Amazing ATV Fusion and Tagalog Stories para sa mas marami pang kwentong katatakutan at kababalaghan. At syempre, i-follow na rin kami sa TikTok, Amazing ITV Fusion para sa short horror stories at updates sa ating mga bagong kwento. Maraming salamat mga ka-amazing. Hanggang sa susunod na kwento, kung magkakaroon man.